we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Tulo ang natalang samdan tungod sa pabuto atol sa pagsaulog sa Pasko sa Davao Region. Samtang kapulisan sa riyon, nagpahimangno kalabot indiscriminate firing, ilabi na karong pagsugat sa bagong tuig. Ano ang report ni Argil Relator? Tulo ang natalang na biktima sa pabuto sa Davao Region atol sa mismong adlaw sa Pasko. Base sa fireworks-related injuries monitoring sa datos sa Department of Health Region 11. Usa ka 10 anyos nga batang lalaki nga taga Nabuturan, Davao de Oro. 21 anyos nga lalaking taga Panabos City, Davao del Norte. O 32 anyos nga lalaking taga New Corella sa samang probinsya. Silang tulo pulos na samdan sa ilang kamot. Plapla, 5-star og Quitis nga gikonsiderang illegal fireworks ang nakaangol sa mga biktima. Hinoon, walay natalang namatay tungod sa pabuto. Sumala sa DOH-11, aron mas luwas sa pagsugat sa bagong tuig, mas maayo kuno nga mutanaw na lang sa community fireworks display. Ang kapulisan sa Davao Region, mas hugtanon matud pa ang pagbantay sa mga mogamit og illegal nga mga pabuto, labi na sa pagsugat sa bagong tuig. Gani, ang Digos City Police nagpahigayon na og simultaneous disposal sa ilang mga nakumpiskang firecrackers nga sagad mga Quitis. Samtang nagpahimangno sab sila sa gun owners o uniformed personnel nga dunay pusil kalabot sa indiscriminate firing, ilabi na karong pagsugat sa bagong tuig. Pwede yung mga illegal discharge of firearms or indiscriminate firing kay pwede gihapon may mga kasuhan o kanang admin case, and then ang pinakadakuan nga penalty dismissal from the service daya jud. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Arestado ang usa ka pulis sa Davao City, human gireklamong nanion og pusil. Ano ang report ni John D. Esteban? Trauma og kahadlok ang gibati nining nagreklamo kinsa mihangyo nga dili na siya panganlan. Kuman gitiunan matud pa siya og pusil sa usa ka pulis sa Purok 9A Barangay Takunan, Tugbok District, Davao City nitong December 27 sa kadlawon. Sumala niya, nakita na ang sakyanan nga nagliko-liko og dagan sa dalan. Dihang miparada kini, nakita daw sa biktima nga nadautan og ligid ang sakyanan sa sospek dinhi sa bahin sa kalsada sa mong lugar. Rason nga iyaha kining giduol kay basin nang ginahanglan og tabang. Apan, kalit naman hinuon daw mibunlot og pusil ang sospek ug gition kini kaniya. Gipugngan pa siya sa iyahang kauban. Namatikdan pa sa biktima nga daw hubog ang sospek. Giingon, boss, nadautan mo. Kay naplat man iyang sakyanan. Gusto na ko kanang makatabang basin wala sila tolls. Nakasa niya, nainalagpot isa ni dagan ko man. Nagukod pa dyan ko niya. Tignan na dyan akong dagan. Wala pa niya nasayran nga pulis ang sospek. Sanglit wala kini naka-uniforme. Gibati nimo. Grabe yung trauma mo, dili ko katulugan tong karon ba. Sa tinuod lang. Situon nimo ato. Siguro wala. Pasalamat ko. Ginola. Wala dyan ko niya na wala gin nakabuto. Nantion lang niya. Daling nanawag og tabang ang biktima hangtod sa naabot ang responder sa Tugbok Police Station ug daling giaresto ang lalaki ug didto na nailhan ang suspect nga si Police Master Sergeant Frederick Caburnay. Si Caburnay na-assign sa Police Retirement and Benefits Unit 11. Ang suspect balhog na sa prisuhan. Midumili na sab kining magpa-interview. According to him, ako man siyang gipangutana nga anong gitutukan nimo ana. Wala pa daw siya kabalo nga
na kinsa to ni doon sa iya ha. Tuhin basik kwan po ba basik hold upper po di kalit pa ni dool. Iyahang gikon bunot po daw iyahang baril. Napasakahan ng sospek og kasong grave threat. Inquest na siya ma'am na file na ang case against iya ha. Okay. And ang criminal pa lang to ma'am, so as of daw nagakuan po daw ang iyang mother unit, nagkuha og mga pertinent documents para for filing sa iyang administrative case. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Mitayog ag magnitude 4.8 nga linog sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental kaganinang buntag. Sa dato sa PHIVOLCS, mitayog ang magnitude 4.8 nga linog kaganinang alas 9:35 sa buntag sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nabati sab kini sa mga kasikbit nga lugar. Natala ang intensity 4 sa General Santos City ug Don Marcelino sa Davao Occidental. Intensity 1 sab ang nabati sa Bislig City, Surigao del Sur ug Davao City. Sumala sa Jose Abad Santos LGU, walay na report nga danyo sa maong pagtayog. Nailhan na ang 8 sa napulo ka mga New People's Army nga namatay sa engkwentro tali kasundaluhan sa Malaybalay City, Bukidnon atol sa adlaw sa Pasko. 4 ka mga leader sa rebuilding grupo lakip sa mga namatay sa maong engkwentro. Ani ang report? Gikumpirma sa 4th Infantry Division Philippine Army nga nailhan na ang 8 sa napulo ka mga miyembro sa New People's Army nga napatay sa engkwentro sa Malaybalay City sa Bukidnon niadtong adlaw sa Kapaskuhan. Lakip sa mga napatay ang 4 ka mga leader o adunay katungdanan sa rebuilding grupo. Gilangkuban kini ni Beverly Sinunta alias Ayang, Secretary sa Sub-Regional Committee 2. Iyang bana nga si Alfredo Banawan alias Alab, Deputy Secretary, ug ilang anak nga si Chenchen Banawan alias Pau ug Chinchin. 15 mga residente sa Sitio Trucat, Barangay Kawayan, Quezon, Bukidnon. Patay sab sa engkwentro si alias Sab-a Umuloy, 15 giila nga Vice Commanding Officer sa Sub-Regional Centro de Gravidad, SRC2, North Central Mindanao Regional Committee. Residente kini sa Talaingod, Davao del Norte. Ang ubang namatay, giila nga sila Louie Bada alias Louie, Bebot Sulinay alias Ligid, Penita Singaman alias Pining, ug Aurelio Gonzales alias Alvin. The identification of said cadavers was based from the data profile po natin, confirmed ng mga former rebels, and of course, in-identify din sila ng mga families na nagka-claim doon sa mga bangkay where kung saan i-transport natin na funeraria noong 27 yesterday. Kainumduman nga pasado alas 3 sa kadawon niadtong December 25 nahitabo ang sagunson nga engkwentro tali kasundaluhan og NPA sa nagkadayang barangay sa Malaybalay City, Bukidnon. Milungtad ang engkwentro og sobra usa ka oras diin napalgan ang patayng lawas sa mga NPA atol sa clearing operation sa kasundaluhan. Na-recover sab sa kasundaluhan ang mga gamit ingon man armas nga gamit sa mga napatayng NPA. Nakumpirma na sab sa kasundaluhan kung ano nagtapok ang grupo sa nahitabuan sa encounter site. The said group is consolidating because of the supposed celebration of anniversary, and at the same time there was an information prior to this incident na they are planning to conduct atrocities. Sa karon, ginaatiman na matud pa sa kasundaluhan uban ng Malaybalay City LGU ang pagpahiluna sa patayng lawas sa mga NPA. Padayon ang panawagan sa kasundaluhan ngadto sa mga nahibiling miyembro sa NPA nga motahan na ug mobalik sa sabakan sa gobyerno. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Anhas sa kapin libo ka mga individual ang apektado man nasunog ang kapin 300 ka panimalay sa Zamboanga City. Bisan sa kasinatian, pipila ka nasunugan. Malaumon daw gyapon ang atubangon ang bag-ong tuig. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Human ang dakong sunog nga miulbo sa Kalye Basa, Barangay Tugbungan sa Zamboanga City pasado alas 11 sa buntag adlaw Miyerkules. Temporaryong gihiklin sa Tugbungan Elementary School ang anaa sa kapin libo ka individual o 263 ka magbanay.
Sumala sa City Social Welfare and Development Office, adunay evacuation center sa Barangay Kabatangan. Apan, midili ang sagad sa mga biktima tungod sa kalayo niini sa Barangay Tugbungan. Apeke gyud ma'am sa pagkaron. Ang problema ma'am kinaman ko dang inaboy ako mga anak dire. Layo ba? Amo na lisod kayo kay wa mi service. Diri mga among mga anak mag-eskwela. Na lisod kayo. Layo pa kayo, ma'am. Gisugdan na matud pa sa City Housing Division ang profiling and tagging sa lugar nga apektado sa sunog. We sign an agreement. Based on the guidance, it's only 15 days. We have to work with housing because I learned most of these families are already in the list for the provision of housing assistance. Hinuon, padayon sabang pag-abot sa mga ayuda sa lugar. Kining entrance sa Barangay Hall sa Tugbungan, napuno na sa sako-sakong sinina nga gikan sa mga pribadong individual. Gipang apod-apuran na sab og bugas, hygiene kits ug mga kaldero ang mga nasunugan. Adunay mga nagtinabangay og luto ug mga pagkaon alang sa mga biktima. Siguro agad anay kami, LD lagat kumida kay amo ganakil. Kere kami pasal dila hambre so taliara takusi kami na barangay. Kere kami dali kanila kel heavy milya gayod kay para bonamente bayan sila man kunambre. Karong taliabot na gayod ang bagong tuig. Pait man ang nasinati sa mga residenteng na biktima, apan aduna gihapon sila'y paglaom. Kaluya lang daw nga namin mayong kahigdaan. Mura na mo New Year, namin bagong kahigdaan. Amo lang gid ni nga may naami matagaan og kalipay nga para sa among bagong tuig. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga baligyang pabuto sa Cagayan de Oro City, mas barato matud pa karong tuiga, itandi sa milabayng tuig. Apan sigon sa mga mamaligya ay minus gihapon kuno ang mga namalit karong panahona. Aneng report. Plastar og nagkadaghan na ang mga baligyang pabuto sa rotonda sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City. Pipila ka adlaw una ang bagong tuig. Usa sa mga matagtuig nga gapamaligya sa mong lugar, si Rolenzo. Matud niya, barato ang ilang mga baligyang pabuto karong tuiga kung itandi sa milabayng tuig. Kinitingod ko no sa barato sab nga baligya kanila gikan sa ilang supplier sa Bulacan. Last year mahal man ka ito. Pero medyo giubos-ubos gid siya. Murag mas daghan gyud mapalitron sa last year yalang 5,000 halos isa lang ka fireworks. Karon murag duhan na tapos fountain pa. Okay kayo. Murag arang-arang karon nga presyo kontra last year. Usa sa iyang bestsellers ang sparklers nga pwede ra mapalit sa 50 pesos ang per bundle. Aduna sab kini variety nga colored ang siga nga mapalit sa 150 pesos ang bundle. Aduna sab fountains nga nagpresyohan sa 75 pesos hangtod 550 pesos per bundle. Fireworks adunay 2,000 pesos hangtod 25,000 pesos depende sa kadaghan ug kadugayon sa buto niini. Apan bisan mas barato, pipila pa lang matud pa ang namalit. Hinoon, malaumon ang mga mamaligyaay nga mudaghan ang mamalit samtang nagkaduol ang pagsugat sa bagong tuig. Atong 24, okay lang siya gamay kay normal man gina siya. So dahom nga karon nga adlaw padulong sa 31 nga daghan unta mo dagsa kay medyo daghan pud ang stocks ubos-ubos ra pud ang presyo karon. Hinoon kining maghigala nga gikan sa Kidapawan City namalit na una mo balik sa ilang lugar para sa pagsugat sa bagong tuig. Kasi nasa traditional naman po namin kuya na magbili po ng papatok this coming New Year. Nasa pamilya na rin po namin ng magbili ng mga fireworks, fountains, ganyan po. Gawa sa mga pabuto, mamahimo sab gamiton nga pangsaba-saba sa pagsugad sa bagong tuig ang mga baligyang turotot. Adunay tag 50 pesos hangtod 200 pesos depende sa kadak-on ug sa klase niini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pipila ka adlaw una ang bagong tuig, presyo sa ubang lingin nga prutas nga gikayong swerte nagmahal na og 12.30 pesos ang kilo sa Bangkeroan Public Market sa Davao City. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana.
Napulihan na og mga lingin nga prutas nga gikay ngum pampaswerte ang kadaghanan sa mga nakadisplay nga prutas dinhi sa Bangkirohan Public Market sa Davao City. Matod sa mga mamaligya ay nagmahal na matod pa ang mga prutas o gipaabot nga mas bumahal pa samtang nakaduol ang bag-ong tuig. Dunay 12 pesos nga to 30 pesos nga usbaw ang matag kilo sa lingin nga prutas. Ang watermelon nga gamay mapalit na sa 47 pesos per kilo. Mapalit usab sa 159 pesos ang matag kilo sa chiko. Ang melon, mapalit na sa 50 pesos per kilo. Ang bayabas, 80 pesos ang kilo. Ang star apple, 50 pesos ang matag kilo. Samtang ang ubang prutas nga tatak Davao, sama sa mangustin, mapalit sa 80 pesos nga to 150 pesos per kilo. Og ang pomelo, mapalit usab sa 40 pesos nga to 60 pesos ang kilo. Ang lansones, 100 pesos ang matag kilo. Ang avocado, ana sa 80 pesos to 90 pesos ang matag kilo. Samtang ang ubang imported nga prutas sama sa grapes, mapalit sa 300 pesos ang kada kilo. Ang orange ug apple, mapalit sa 10 pesos ang buok. Ug ang pears, mapalit sa 15 pesos per piece. Sa susunod na mga adlaw, mas mo taas pa gyud ni nga mga presyo. Tungod kay limited lang ang stock. Busa ang ubang mamalitay, dunay nagkadaiyang diskarte aron makabarato. Si Dita sinahinay nga namalit og mga prutas hangtod sa makumpleto ang 13 lucky fruits. Palit lang po ko kanang ginagmay lang po para matapok-tapok ang kuan. Mga ginagmay lang po para matapok tong 12 kabok. Samtang si Miko, nagtanaw usab sa mga tindahan kung asa ang pinakabarato. Fruit hopping lang sa una ba. Tanaw-tanaw lang sa unsay barato, then og makapili na isa-isa lang. Dili ko anang bulto, di may pon makaon good. So isa-isa lang for every kind. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. 2 anyos nga batang babae og iyaan niini patay diyang nagbangga ang usa ka kotse ug usa ka traktor sa Lupon, Davao Oriental. Driver sa traktor patay sab. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala na makaabot pa sa bag-ong tuig ang duha ka pedestrian ug usa ka driver human sa nahitabong bangga tali kotse ug traktor sa National Highway, Purok Mahayahay, Barangay Kalapagan, Lupon, Davao Oriental, Martes sa Udto. Patay ang 2 anyos nga batang babae kauban ng iyang iyaan nga giilang si Camille Toledo, 24 anyos ug ang driver sa traktor nga si Julieto Semiros, 58 anyos. Sa investigasyon sa Lupon Municipal Police, ginasubay sa kotse nga gimaneho ni Vicente Ambayek, 48 anyos ang National Highway gikan Mati City, padulong Barangay Kalapagan. Dihang nawat-an kini og kontrol sa kotse ug natamakan matod pa niini ang accelerator imbes nga brake. Tungod niini, naligsan sa moong kotse ang 2 anyos nga babae ug ang iyang iyaan nga nagtindog lang sa kilid sa kalsada ug mamalitra unta og sudan. Samtang ang traktor nga nakaparada lang nadamay sab. Instead na brake ang iyang natamakan, accelerator ang natamakan niya. Nabundol niya itong duha ka babae. Tapos katong traktor nga nagpark na magkuhan ka siya, magtulog siya og kuprat. Nakapark lang siya, nakagip sa iyang sakyanan. Gidala pa sa ospital ang mga biktima apan gideklara ng dead on arrival. Nangayo usab og pasaylo ang driver sa nahitabo. Mag-atubang ang driver og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Duna say pahimangno ang kapulisan sa mga motorista, hilabi na karong umaabot nga bag-ong tuig. Drive safety, tapos hindi mag-inom, o mag-inom, dapat nakatahulay ta pag-drive. Mao din ay pinaka-importante na to sa pag magbiyahe ta. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Garbo karon sa Kapuso Network ang tulo ka awards nga nakuha sa pelikulang Firefly sa 49th Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal. Ani report. Pakiramdam ko, nung bata ako, buhay. Yung mga storya ng nanay ko. Big winner ang pelikulang Firefly sa GMA Pictures ug GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Festival 2023. Best Picture! Firefly! Nadaugan ini ang major award nga Best Picture. Nakuha sab sa Firefly ang Best Screenplay. Best Child Performer sab si Sparkle Child star Ewan Micael. Kauban sa cast sa Firefly sa midawat sa award, mao si GMA Pictures President Annette Gozon Valdez. Ug si Senior Vice President for GMA Pictures and First Vice President for Public Affairs, Nessa Valdelion. We're just very thankful na nabigyan kami ng ganitong award.
We're thankful na na-recognize yung hard work at lahat ng hirap na pinasok sa pelikulang ito. We're hoping na panoorin pa to sa mga hindi pa nakakanood kasi talaga namang magandang pelikula. Salamat at sa lahat ng buong production po ng Firefly. To our brilliant cast for bringing the characters to life. It's been a privilege to tell this story and sana po lahat tayo ay mahanap natin ng ilaw sa ating mga sarili. Ilabihan sabang kalipay sa child star nga si Yuen sa nadawat nga award, bit-bit ang iyang Best Child Performer trophy. Sobrang saya ko po kasi first time ko pong makahawak ng ganitong award. Kinabahan ka ba? Well, kasi hindi po ako umaasa na ako yung mananalo kaya hindi po ako kinabahan. Anong tinawag na yung pangalan mo? Anong naisip? Sabi ko, Bakit naman natawag ng pangalan ko? So na-realize ko, Best Child Performer. Samtang usa sa mga hangyo sa GMA Pictures nga unta, mudaghan pa ang sinihan nga magpagawa sa pelikulang Firefly. Midaog sab ang pelikulang Gomburza para sa Best Director, Second Best Picture, Best Cinematography, Best Production Design, Best Sound Design ug Gatpuno Antonio I. Villegas Cultural Award. Nakuha sab ni Cedric Juan sa Gomburza ang award isip Best Actor. Best Actress si Vilma Santos para sa iyang pagdala sa When I Met You in Tokyo. Best Supporting Actor si Miles Ocampo para sa Family of Two. Best Supporting Actor si JC Santos sa Malyari. Nakuha sab sa Malyari ang Best Visual Effects, Best Musical Score ug Third Best Picture. Ang Kampon, midaog sab sa Best Editing. Best Original Song ug Gender Sensitivity Award sab ang nakuha sa Becky and Badette. Best Float, Fernando Poe Jr. Memorial Award for Excellence ug Fourth Best Picture alang sa When I Met You in Tokyo. Gipasidungan sab isip Marichu Vera Perez Maceda Memorial Award si Lily Monteverde sa Regal Films. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ubay-ubay ka mga Davaoenyo ang nakabenepisyo sa libreng flu vaccine sa Davao City Health Office karong adlaw. Ani ang report ni Argil Relator. Base sa latest disease surveillance report sa DOH, gikan January hangtod November 25 karong tuiga, miabot na sobra 193,000 ang natalang flu-like cases sa nasud. Diin ang una ang Davao Region nga dunay kapin 27,000 cases. Busa ang Davao City Health Office mihanyag og libreng flu vaccination nga gipahigayon sa People's Park adlang Huwebes. Si Tatay Herman, 54 anyos, uban sa iyang asawa, milinya gayon aron mo avail sa libreng flu vaccine. Importante gayo daw nga malayo sa flu. Ilabi na karong pausab-usab ang dagan sa panahon o dili na sab required ang pagsuot og face mask, ilabi na sa mga panagtapok. Para sa kuha lang is para safe food ta sa mga flu. Kung napay gani pneumonia, mas pwede pagkita. Wala sab gipalampas sa 75 years old nga si Lolo Eufronio ang higayon nga magpapakuna kontra flu. Kiniagig pagprotekta matud pa sa iyang kaugalingon, ilabi pa nga nahisakop na siya sa mga vulnerable sector. Bakuna parmintig yun ako uway sipchat. Salamat gani kay may libre ga. Mulungtad hangtod Biyernes ang libreng flu vaccination sa Davao City Health Office sa People's Park. Kauban si Metro Awing sa kamera, ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Patay ang usa ka 24 anyos nga lalaking sundalo human mahulog ang gimanehong motorsiklo sa ginatukod nga tulay sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Nailhan ang biktima nga si Army Corporal Joshua Murillo kada destino sa 65th Infantry Battalion, Philippine Army. Kini human nahulog ang gimanehong motorsiklo niini sa usa ka under construction nga tulay sa National Highway sa Barangay 3, Cabadbaran City sa Agusan del Norte. Sumala sa kapulisan, may bisita kini sa iyang uyab sa Barangay Kumagaskas. Diyang pauli na kini sa ila sa Bayugan City. Miagi kini sa mong tulay ug posibleng wala niini na matikdan nga putol ang maong tulay, hinungdan nga nahulog kini. Nakahiagom kini og mga samad sa ulo. Gidala pa kini sa ospital apan dead on arrival na.
Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Usa ka bagong himugso nga batang babae ang napalgan doon sa usa ka balay sa Santo Niño sa South Cotabato. Ano ang report ni Abby Caballero? Nakahapa og walay sinina kining baby girl nga napalgan duol sa usa ka balay sa Barrio 12, Barangay San Isidro, Santo Niño sa South Cotabato. Natingala matud pa ang residente nga nakapuyo sa lugar nga dunay naghilak nga baby sa gawa sa ilang balay. Dihang gisuta, gituuhang bagong himugso kini, sanglit wala pa naputol ang umbilical cord ni ini. Daling gidala sa ospital ang maong bata. Ginaimbestigahan pa sab kung kinsa ang ginikanan sa giabandonang bata. Doon lang siya nakalatag sa may lupa sa ilalim po ng puno. Walang nakakita kung sino namang naglagay doon bata. So hanggang ngayon ma'am, hindi ka nag-surface yung ina o sino namang naglagay doon. Sa karon anaa sa kustodiya sa MSWDO ang baby. Nanawagan sab sila sa ginikanan ni ini nga makigkoordinar sa ilang buhatan aron maplastar ang kahimtang sa bata. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Giawhag ang mga residente sa usa ka barangay sa Zamboanga City nga pabayluan ang ilang mga basura nga plastic bottles o raffle coupon kung asa mamahimong makadaog og mga papremyo atol sa ipahigayong raffle draw. Ani ang atong balitang barangay. Bit-bit ang mga nakolekta nga plastic bottles, milenya kining pipila ka mga residente sa Barangay Tituan, Zamboanga City sa usa ka booth tapad sa Barangay Hall. Kini aron pabayluan og raffle coupon ang matag napulo ka mga plastic bottles nga basura nga nakolekta nila. Kini alang sa pera sa basura raffle draw sa barangay nga ipahigayon karong December 31. Sa maong raffle, pwedeng makadaog og mga papremyo sama sa appliances og bugas ang mga residente. Kay para sir kaya entrada New Year yawat ya lang para tiyan kami gana aros o mga kosa. Tan enjoy kami. Matud sa barangay, tumong gayod sa maong aktibidad nga iengganyo ang mga residente kalabot saktong pamaagi sa solid waste segregation. We have to start slowly until all the people, the residents, will already have the behavior and attitude to segregate. Sumala sa barangay, ang maong mga basura nga nakolekta, ibaligya ngadto sa mga junk shop sa syudad. Ang pondo nga matigom, itabang sab sa mga volunteer nga nagatabang sa paghakot og mga basura. Gipahimangnuan sab sa maong barangay ang mga residente nga ang schedule sa pagpangolekta og basura magsugod sa alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 7 sa buntag. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Paibalo sa ato mga kapusong Davaoenyo, ugmang adlawa, temporaryo nga isirado ang pipila ka mga kadalanan sa dakbayan sa Davao alang sa mga aktibidad subay sa kasaulugan sa Pasko Fiesta sa Davao 2023. Gipaymangnuan sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang publiko nga sugod ugma December 29 hangtod na sa January 1 temporaryo nga isirado ang dalang Rojas Avenue gikan sa Ponciano, rotonda padulong sa corner Padre Gomez Street. Kini alang sa ipahigayong paghinugyaw sugat sa bagong tuig nga usa sa mga aktibidad sa Pasko Fiesta. Isirado ang maong dalan sugod alas 8 sa gabi sa December 29 hangtod sa alas 4 sa kadlawon sa January 1. Busa abiso sa CTTMO nga muagi sa mga alternatibong ruta. Usa ka tarsier nga napalgan sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte gibuhian na sa protected area sa syudad. Pinaagi sa usa ka residente, usa ka tarsier ang napalgan sa Barangay Banunong sa Dapitan City. Dali kini giadtuan sa City Environment and Natural Resources ug gisusi ang maong tarsier nga nadakpan. Human nga nasigurong anaa sa maayong kahimtang ang maong mananap. Gibuhian na kini sa Senro sa Rizal Protected Area sa lungsod. Pag-awag sa Senro kung galing dunay mapalgang bisan unsang endangered species, i-report gilayon kini sa kagamhanang lokal aron matabangan ug mapahimutang sa ilang saktong puloy-anan. Mga kapuso, upat kaadlaw na lang, 2024 na. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw.
tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.